2 days before that, we knew that there was a problem. Eman texted her mommy. Sabi niya, Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm. But I need to go to a therapy center. We tried calling her, hindi sumasagot. And then on the second day, I woke up in the morning, may message si Feli. I have terrible, terrible news. I know already. Napaluhod ako, nanlambot ang tuhod ko. Sabi ko, Lord, ito na. So I called Feli. And Feli said, Eman's gone. Alam mo si Eman kasi, kamukha ng nanay niya yan. Physically. Pero ugali ko yan. Baliw din ako eh. Pagkasing baliw kami dyan. Best of both, yeah. She had academic mind of the mom. She had the looks of the mom, but she had my craziness. Basihan ko yan whether magre-relapse o hindi. SWL challenge niya. Grabe ang bullying sa kanya noon eh. And then she got so bashed for it. And then, pinapanood ko siya, sabi ko, is this a trigger? It might trigger her pagiging bipolar. It might get her depressed. Hindi ko pwedeng gamitin yung mga video niya kasi naka-block ako. Hindi ako pwedeng mag-stitch o mag-duet. Sabi ko, Eman, why? Papa, I'm already called Nepo baby. If we're seen together, I'll be a real Nepo baby. I'll be one of those regular Nepo babies riding on you. I want to do this on my own. Hindi niya sinasabi sa akin yan. Ang mga bata kasi yan, hindi sila nag-express. Pero kinukwento niya sa lahat. Gano'n niya ako kamahal. You know what I'm thankful for? Eman is dead, but the Lord gave me 19 beautiful years. And not only me, the Lord gave Eman to millions of people. In those 19 years, ang dami na ispan ng anak ko. Pet name ko kay Eman is Emansky eh. And you know, she allows me. Pero okay lang, Jessica. I'd like to think that my daughter Eman did not die in vain. Lahat ng bagay may dahilan eh. Nung namatay si Eman, tanong ko kay Lord, ang dasal ko kay Lord araw-araw, araw-araw, kasi we know that Eman's sick. We know that she's bipolar, and she had a few attempts in the past. And my prayer to the Lord every single day was for this not to happen. For Eman to be safe, for Eman to be happy, for Eman to heal. Yet this happened. And I know that nothing happens as an accident, and I know that all things work out well. Everything is planned by the Lord. Hindi ko nakikita ngayon kung saan pupunta, pero alam ko, Jessica, maganda. I know that this is not in vain. Eman did not die in vain. May dahilan, at ang dahilan ay maganda. That gives me peace. Yeah. Okay lang. I'm good. Kasi nandyan ka, may mga bisita kami ngayon sa bahay, and I'm good. Pero grief kasi comes in waves eh. Minsan biglang bumabagsak. Ngayon okay ako. So, ayoko mag-isa dahil pag mag-isa ako medyo mabigat. Malakas si Feli. Feli's a very strong woman. Ano siya eh, ang way of coping ni Feli, she's very busy taking care of mga details ng wake, sa pagligpit ng mga sa pag-ayos ng bahay, nung biyahe namin. Galing kami sa LA ng ilang araw eh. So that's what keeps her sane and keeps her not grieving too much. Ako yung emotional sa pamilya. But right now, I'm good. They're good. Si Jose siya yung tumulong sa LA eh. Siya yung lumalakad ng mga ng mga papeles doon. Doon na kasi nakatira sa Amerika yun eh. Jose's very strong, and Eliana is strong as well. I raised very strong kids. Well, even Eman I thought was very strong, but I didn't know that deep inside she was also suffering, no? Kasi she put up a very strong front, a very happy front, yet she was suffering and she was in pain, no? Yeah. We were keeping that secret because we found out about those. Nalaman namin yung mga detalyeng yan in one of her attempts in the past. Meron siyang mga kinausap na therapist at sinabi ng mga psychologist na ito ang cause niyan. Nagkaroon siya ng PTSD o post-traumatic stress disorder. At ang dahilan, ayun, mga maraming bagay na kinuwento niya doon sa kay Tony Gonzaga. And we were keeping that secret because we wanted to protect her. Nagulat na lang kami nung biglang nilabas pala niya sa interview. Hindi lang kay Tony niya nilabas yan eh. She kept on talking about it openly with passion. Her TikTok, in her guesting,
Open siya eh. That's why we thought that she's okay. Mhm. Because despite her pain, she was reaching out. No, despite her pain, nagkukwento siya eh. And that's a sign na okay ka eh. Mhm. So we felt she was okay kasi ang ano niya, ang advocacy niya mental health, ang advocacy niya wag madidepress. Mhm. Yung pala she was suffering. So, yung 2 years niya sa social media, kung saan napakaraming nakilala niya, marami siyang nailabas na ganyan. That we Mhm. were keeping secret as a family. Mhm. Oh. Feli and I, sinabi namin, it's her way of healing eh. Kasi pag naikukwento mo, nagiging okay ka eh. But Mhm. we did not know that yung pagkwento niya, she was still in pain, she was still suffering. Mhm. She never did. She Uh-huh. never did. Nung pagkatapos na nung sinabi sa amin ng therapist, yung mga nangyari, doon lang namin nalaman at doon namin napag-uusapan. But she kept it secret. She kept it secret and I did not know, we didn't know na ganun kalala pa lang nag-iepekto sa kanya until kinausap kami ng therapist. Yung experience namin dun sa yaya, like an ordinary yaya eh. Akala namin medyo firm ang disiplina sa kanya, which we felt was good. Yung pala, pag di namin nakikita, may ganun pala. Kaya, again, ano pong magagawa? Sa panahon ng tech kasi ngayon, napakadaling mambuli eh. Ang pambubuli ngayon ay hindi lamang sa eskwela at hindi lamang face-to-face. Pag uwi mo sa bahay at pagbukas mo ng social media mo, tuloy-tuloy. 24/7 ang pambubuli ngayon. And she was Mhm. bullied that way in school. And yeah, Ah. yung pambubuli online, Jessica, I was watching her very closely. Basehan ko yan whether magre-relapse o hindi. Yes, the Bill challenge niya. Grabe ang bullying sa kanya noon eh. Mhm. First of all, that was so unfair kasi that was a marketing ploy. Hindi naman, that was a marketing, nung unang nag-release nga niyang, Guess the Bill challenge na yan. At first kasi she was called out by a website called, I think, Republic Asia. Mhm. And calling her out na you're privileged, dapat alam. It was a marketing gimmick. Kuha sila. Pero hindi mo na may paliwanag yan pag binabash na siya eh. Mhm. And then she got so bashed for it. And then, pinapanood ko siya, sabi ko, is this a trigger? It might trigger her pagiging bipolar. It might get her depressed. Nakita ko, lumaban. I advised her not to talk. Sabi ko, Emma, just let it die. Pero nagsalita, lumaban. Pinagtanggol niya ang sarili niya. She did it so well. Magaling magsalita si Emma. Galing. And sabi ko, okay na siya. Hindi siya na-trigger. Hindi siya na-depress. Lumaban. That's why I engage with her in social media. Comment ako ng comment dyan eh. Nod ko lahat ng comments kay Eman. Talagang inaano ko. Ako nga nagagalit eh. And then every day I ask her, are you okay? Are you good? I'm okay, Papa. Ganyan palagi. I'm good. All good, Papa. Yan ang code namin. Are you good? All good, Papa. But she was not good. Kinakain pala siya noon eh. I want to be an influencer. Eman is going to be painful. They're going to bash you. I can take it. And so I thought she was taking it. No? Pero pinaalam niya yan, Papa is a veteran. I've been here for so long. And I still get hurt, Eman. You'll get hurt. Yan, nangyari na yung nangyari. She was born with it eh. Kaya kasi, Jessica, alam natin kung anong tunay na buhay, alam natin kung anong social media. Nung pinanganak sila, meron ng social media eh. Nung lumalaki sila, may social media na eh. Ang social life nila, social media eh. So, pinanganak sila dyan, sa kanila, yan ang reality. Kaya, mahirap para sa kanila. Yeah, dahil anak ko siya eh. But alam mo ba, even if they reference me a lot, ayaw na ayaw ni Emma na magkasama kami. Sa social media, nakita ko malakas ang following niya eh. So sinasakyan ko, minsan nagsistitch kami, minsan nagduduet kami. Binlock ako niyan. Kasi nakablock ako, hindi ako pwede mag-stitch o mag-duet. Sabi ko, Emma, why? Papa, I'm already called Nepo baby. And they say that I'm a Nepo baby that they like. If we're seen together, I'll be a real Nepo baby. I'll be one of those regular Nepo babies riding on you. I want to do this on my own. Kaya in fairness to Eman, nag-shine siya on her own. Ako ngayon kumakopya sa kanya eh. Nag-shine siya. And nagulat ako, million ang following eh. Mas marami pa nga sa akin. And ang following ni Eman is all over the world. All over the world. Marami siyang, the reason why she went to LA also, marami siyang kaibigan doon eh. Mga nakilala niya sa TikTok na naging kaibigan niya. At saka ang ganda ng energy, very positive and authentic. And yun nga, yung quote na, those who were seen dancing were thought insane by those who could not hear the music. Eman heard this music that only she could hear.
And she found it beautiful and she was dancing to it and she was inspiring people on social media. Ang dami niyang na-touch talaga, Jessica. Nakikita sa online yung Mhm. masaya eh. Hindi niya Mhm. pinapakita yung malungkot. Ang bipolar kasi, ano yan eh, pag sobrang saya niyan at pag sobrang saya, bumabagsak yan eh. Sobrang Yeah. But what she was showing people was yung mga sobrang saya niya, her joyful, inspiring moments. Mhm. But not people did not see what she was going through in private. Ngayon, I just want to honor my daughter and ease the pain. Masakit mamatayan ng anak eh, Jessica. Pag namatayan ka ng tatay o ng kapatid, masakit yan. Pero mamatayan ng anak, masakit. Kasi ang kasama nung pagluluksa mo, yung what if? What if I spent more time with my daughter? Will she be alive? What if I did not send her to America to study? Would she be alive? What if I got another yaya? Would she be alive? Ang daming ganyan. Kaya ang sakit mamatayan ng anak dahil may kasamang pagsisisi sa sarili. But this is all part of the grieving process. Pagdadaanan ko lang lahat ito, but I'll be okay. I'd like to go back to work. Tapusin lamang natin to. Yeah. Ano nga eh, parang, Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer, okay. Tiisin ko yan eh. Madali ang ano eh. Madali ang physical pain. Titiisin mo yan eh. Pero yung mamataya ka ng anak, sakit. Masakit. Hindi mo alam saan galing yung sakit, masakit lang. Sakit sa lahat. Sabi ko, Lord, kahit bigyan mo ako ng cancer sa buto, titiisin ko eh. Dasal ko sa iyo, araw-araw yan si Eman eh. But you know, may mga tanong ako kay Lord. Pero ang faith ko sa Kanya hindi mabago. I still thank Him for everything. I know that this is for good reason. And I know that the Lord did this because I know the plan is good. I still have faith in the Lord. But I ask. And I know that He'll answer in time. I'll continue to praise the Lord. The Lord has blessed me with so much, Jessica. I've been so blessed. My family has been so blessed. I bless Him and I praise Him when times are good. And I'm in darkness now. I'm in a very dark alley, very dark valley. And I continue to bless Him and praise Him. God is good all the time. I'm so happy that I met Jesus Christ, Jessica. If I did not, I'll be in that dark tunnel. Baka may dead end din ako eh. Hindi ko alam saan ako pupunta. Pero ito, it gives me hope that I know that this is all for good. Yeah. Eman did not die in vain. Oh my gosh, Jessica. That day, 2 days before that, we knew that there was a problem. Eman texted her mommy. Sabi niya, Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm. But I need to go to a therapy center. So ayun ang message namin. So we knew there was something wrong. We tried calling her, hindi sumasagot. And then the next day, we tried calling her again, hindi naman sumasagot. So I knew. I was in the Philippines, Feli was in Florida. Meron siyang pickleball championship eh. Buti na nasa America na siya when that happened. No? But I was waiting here. And then on the second day, I woke up in the morning, may message si Feli. I have terrible, terrible news. I knew already, napaluhod ako, nanlambot ang tuhod ko. Sabi ko, Lord, ito na. So I called Feli. And Feli said, Eman's gone. Nanlambot ako, nanlamig ako. And ang nasa utak ko, Lord, dasal ko sa ito araw-araw. Why? Feli flew right away to LA. And then, yun na nga. So, we decided to, I flew to LA also 2 days after. So, Eman is now in the Philippines. But that's how we found out. Ito pa, Jessica. That day that I found out, I was in shock, no? Pero therapy ko kasi trabaho eh. Sabi, wala akong pamilya rito eh. Nasa Amerika sila lahat. That was the most difficult day. Probably the most difficult day in my life. Feli told me, let's not be public about it yet. Hanggang makuha natin yung official coroner's report, no? It will take 1 or 2 days. So I was quiet about it. I went to GMA. Nag-TikTok pa ako nung araw na yun. Ang hirap. But better pa rin kasi nalilibang ako eh.
pero ang hirap itago sa loob. I can understand yung mga sumusunod, na pag namatay ang asawa, sumusunod. Pag kinimkim mo, masakit, mahirap, mahirap sa dibdib. But I had to work that whole day. And then finally, the next day, we issued a statement. And it's now public. Yeah. I went to 24 pa that night. Sabi nga ni Vicky, tsaka ni Iya, parang iba ka nung araw na yun. Kung alam nyo lang, talagang ibang-iba ako. But it helped me that I was out of the house. I would have been worse kung nandito ako sa loob ng bahay. She was diagnosed with her PTSD and her being bipolar about 6 years ago, 5 years ago. Okay. During the pandemic, there was an attempt she attempted on her life, no? This was, again, we were keeping the secret, but now it's out in the open, no? The first few months ng pandemic, ang lockdown natin matindi. Eman attempted. And ang ospital noon, 48 hours bago ka makakuha ng kwarto. And Eman and I were in the emergency room waiting for a room. Funny nga dahil I didn't know what to do. I was praying and praying and praying in the room. And then I was reading the Bible to her. I was reading the book of Psalms. She was recuperating. Medyo na ano siya nahilo. Anyway, nandun siya sa kama niya and I was reading the book of Psalms to her. Constantly reading. Akala ko naiirita kasi, but apparently that made an impact. I'll tell you, I'll read you another letter. Letters give me comfort. This is from her. She was seeing this guy, Amerikano, si Sam. In the midst of my grief, habang nagluluksa ako nung araw na yun, mag-isa ako, no? I got this, hindi ko alam, Lord, tulungan mo ako, paano matatanggal to sakit na to? I got this letter from Sam Watson. He's an American friend of Eman. They're very close. I have a story to tell you. First and foremost, I can't imagine your devastation, and your family is in my prayers. I want to say with 100% sincerity that you are an incredible father. When I first met Eman in person, we started talking about mental health and the various times we had during our childhood. She explained much about her growing up and what her life was like. She got into the experiences you gave, talking about going to your races and how she always thought it was so cool that someone could do that, wanting even to become an athlete herself. Hindi niya sinasabi sa akin yan. Ako nakwento niya sa iba. She explained to me she had many, many struggles, including after her first attempt when she was hospitalized. She talked about how one of the reasons she thought it was going to be okay was you coming in and reading to her. My reading was making an impact. Hindi ko alam. She reminisced on those points at her weakest, how she felt at a sense of family that really loved her. She talked about the sense of community you gave her through your agency when she was embracing social media. She called me after your motorcycle accident and talked about how much you meant to her. She spoke about all the times and experiences you gave her, your kindness to animals, your kindness to others, your hardships and overcoming them. She truly valued them. I can't imagine what you're going through. I'm so sorry. But I feel you deserve those moments because she really, really, really did love you. Hindi niya sinasabi sa akin yan. Ang mga bata kasi nga, hindi sila nag-express. Pero kinukwento niya sa lahat. Gano'n niya ako kamahal. But you know, it gave me comfort. Merong tissue dito, Kim. It gave me comfort, Jessica, that nakuha ko itong masulat nito on that day. Mga ano to ni Lord mga assurance ni Lord that you're a good father. And Eman had purpose. Yung 2 taon niya sa social media, parang parang bulalakaw Ang lakas ng apoy, sobra. Ang daming na-inspire, ang daming natuwa, ang daming fireball. Yeah. Yeah, but fireballs, alam naman natin, ang bulalakaw, namamatay din. Mabilis. At si Eman, lagi akong ginugulat niyan Kasi nga, I'm a born again Christian. Si Eman woke. Alam mo, late na kasi ako naging born again. Naging born again ako
2013 na, malalaki na yung mga anak ko eh. So, naging very woke si Eman. Mga Gen Z kasi ngayon, hindi mo yan masabihan eh. And then Eman's very woke. Very leftist yan. Girl dad? Ano yung girl dad? Si Eman, pag nagpo-post ng kinakabahan ako palagi, Jessica, bagamat natutuwa ako sa kanya, hindi ko alam kung ano sasabihin. Nagugulat ako sa mga post niyan eh. Minsan, basta iba. Sabi ko, mababash ito. Yun, nababash nga. At nilalabanan. Normally, pag nababash tayo, tahimik lang eh. Palilipasin mo lang yan eh. Ito, hindi. Laban. That's her style eh. Yeah. At ang pinakahuling ginulat ako niyan, itong huling ginawa niya. Nakakagulat. Ito, nawala siya. Yun ang nakakagulat sa lahat. Yun ang pinaka nakakagulat sa lahat. And again, she did it with, as I said, worldwide news eh. You know that day she died, she was trending worldwide. Eman Atienza. Sometimes nagugulat ako when I see my name na trending eh. Sabi ko, ano mang ginawa ng mga anak ko? Alam ko hindi ako yun eh. This interview is actually therapeutic. I like talking about it because it gives me comfort. And despite all this and despite all the hurt, I still have peace because I know that I'm the Lord. Yeah. If not for my faith, I don't know where I'm going to be. But it is my faith, and the faith has not wavered. I did ask him a few questions, but my faith in him is the same. I continue to bless him and praise him when times are hard and when times are good. Now I'm in the dark tunnel. I continue to praise the Lord. Thank you, Lord. Ganun lang. That gives me comfort. Yeah. That's why we decided not to, we decided to cremate. You know, when I think of these things, so I want to think of just the beautiful things. I want to think of how beautiful my daughter was, how smart she was. Itong mga grim details, inaano ko yan. Binibigay ko kay Lord yan. Lord, ayoko na. Yeah. Even nga yung we were sent pictures. We were told by the coroner in the States, would you like to see Eman in her state? Feli and I decided, the whole family decided, we'd like to remember her in her beautiful self. We didn't want to see the pictures. Some parents kasi want to see it. I don't. Yeah. So what's left in my memory is the beauty and the advocacy and the fire and the passion and the funniness. Yung Tagalog ng anak ko. Patay na nga siya, natatawa pa rin ako eh. Inuulit-ulit ko ngayon, natatawa pa rin ako sa anak ko. Kakaiba eh. Galing eh. Yun ang appeal ni Eman eh. She was so herself. Pinapanood ko siya ngayon at natatawa ako sa kanya habang naiiyak ako sabay. Happy ako dahil yung dalawang anak ko nandito. Eliana's here. And it's the first time that she came back since that Palestine thing. And then Jose's here as well. So we'd like to spend, I'll continue to go and leave habang nandito yung mga anak ko. I want to spend time with my kids and with Feli and spend quality time. Pagkatapos ng 2 araw na burol namin kay Eman, babanding kami. And you know what I'm thankful for? Eman is dead, but the Lord gave me 19 beautiful years. And not only me, the Lord gave Eman to millions of people. In those 19 years, ang dami na-inspire ng anak ko. For that alone, I'm thankful. Yeah. Masakit yung mamatayan, pero 19 years yung binigay sa akin eh. Binigay sa mundo. I'm proud of my Eman. My gosh, kung alam lang niya. I'm sure alam na niya yun. I know that the Lord loves Eman much more than me. Despite all the circumstances sa pagkamatay niya, mas mahal ni Lord yan eh. And I know that a time will come that I will be with my Eman again. When my time comes, and I know that everything will be okay. Yeah. She was so kind. Alam mo ano yan eh, may kukwento ko. Binigyan ang tatay ko, nagre-regalo yan sa mga apo niya once a year. Hindi yan magre-regalo ng kahit na magkano, kahit na ano, for the whole year. Pag Pasko, magre-regalo yan. At yung regalo nila, pang-ipon nila yan for their education. So, may kalakihan yung halaga.
A few years ago, 3 years ago, binida sa akin ni Emma, no? Papa, Lolo gave me Christmas gift. It's quite big. Good. Sabi ko, so happy for you. You know, I gave Yaya Alicia this much. I gave the driver this much. Pinamigay lahat. Bigay lahat. Halo ng lolo niya. Quiet lang ako. Sabi ko, Eman, I'll keep this a secret between the two of us, okay? Kasi pag nalaman ng nanay mo to, sasabulin ka. I'd like to say that I'm proud of you. Ganun kabait ang anak ko. Ganun ka-kind yan. Ganun siya kagaling. Kaya a little kindness. Because Eman was kind. At alam mo ang tambayan ng anak ko? Tambay sa likod. Kasama ng mga kasambahay ko. Kasama ng mga... Yun ang barkada niya rito. She grew up, nakasama yung mga kasambahay ko. Mahal na mahal yan. Of all my kids, yan ang pinakamalapit. At alam mo ba, kapag may mga kotse naman kami, mahilig yan mag-grab. Mahilig yan mag-angkas. Kasi gusto niya. Pumupunta sa pako yan mag-isa eh. Nag-uukay-ukay. Hindi nga alam ng mga tao na anak ko yan. Nila maluho yan. Hindi. Ang luho na, ang mga damit na magaganda ni Eman, hand-me-down ng nanay niya. Ang mga binili niya, puro mga ukay-ukay yan. Sinastyle niya. Oo. Tapos, ang daming alahas yan, di ba? Puro fake lahat yan. Binili sa pako lang binili yan eh. Sinasabi nga namin, she was going to go to GMA Ball. Pagawa siya ng damit sa Kamuning yata pinagawa yun. Yung puti, oo. Sorry sa designer ha, pero hindi niya sinabi sa akin kung sino eh. Punong-puno ng alahas. Sabi ko, man, that's so obviously fake. Papa, can you just allow me to be myself? Pinahiram ng misis ko ng tunay na alahas. Kasi pupunta ron, puro mga fake na that's how she is eh. Okay, queen yan eh. Nagsimula yung stage ko ng questioning. Lord, ang dasal ko, Lord, ano to? Yan. And then, nagkaroon ako ng kaunting resentment. Anger. Anger, oo. Sa sarili ko, sa sitwasyon. Nagreklamo ko, Lord. He takes that naman eh. And then, nagkaroon ako ng, ngayon nasa acceptance ako. Tanggap ko ang nangyari, alam kong wala na siya. Pero pag naalala ko yung mga past memories namin, pag naglalakad ako sa mga lugar na alam kong ito, nilabas ako ng mga kaibigan ko nung a few days ago, kasi nga wala si Feli noon. Pumunta kami sa isang hotel sa BGC. Masarap ang pagkain dito, sige. Paglakad ko sa lobby, naalala ko doon ang GMA Ball. Nandun ang red carpet. Doon ko nilakad si Eman for the first time. Pag may naalala ka, iiyak mo eh. Ganun, okay ka, pero dumarating bigla may maalala. Itong interview natin, kita mo, natatawa tayo kanina eh. Pero pag may dumadating na alaala, masakit. But I allow myself to cry. It's healthy eh. Yeah. Ganun, it comes in waves. Yung yaya kasi na yun, malamang ganun din pinalaki yun eh. Ganun din pinalaki yun eh. Tinext ko nga, maraming yaya si Eman eh. Naka-4 na yaya yan eh. 3. Tinext ko yung 2. Sabi ko, guys, mahal kayo ni Eman ha. Malamang binubuli kayo dyan sa mga probinsya ninyo eh. Pakita nyo itong message ko. Hindi kayo yun. Alam na niya yun. Ang kumakain sa kanya ngayon yung konsyensya niya at yung mga kapitbahay niya. Hindi ko napapangalanan, pero kilala na niya sino siya. But again, even yung mga comments sa social media, masakit. O minsan ginagamit pa yung Bible kasi ang tawag ko sa kanila, evangelical bully. But again, ang motto ni Eman is a little kindness. Even to them na nambubuli hanggang ngayon, we still show a little kindness. That's her life. She was a little kind every day. Every day, she was kind to... Pupunta nga kay Tony Talks yan eh. Sabi ni Tony, Kim, dumating, naka-grab. Sabi ko, ganun siya eh. Gusto niya, nagpa-tricycle yan eh. Pupunta ng Robinsons. Hindi dahil gusto lang niya. Ganun siya. But Eman was a little kind every day. And if I'm a little kind today, Eman is alive in my heart. That gives me comfort. Alam mo si Eman kasi, kamukha ng nanay niya yan. Physically. Pero ugali ko yan. Baliw din ako eh. Pag kasing baliw kami dyan. She had academic mind of the mom.
She had the looks of the mom, but she had my craziness. Kaya lang yung craziness niya medyo lumagpas. Hindi ako umabot sa ganun eh. Yeah. You know, I talk to the Lord all the time. When I pray, I tell the Lord, Lord, tell Emma that I love her. And I'm sure alam niya. Yeah. We'll get over this. Yeah. In the Lord's time, in our time, we just have to grieve. Gusto ko lang, sa mga nagmamahal kay Eman, napakabait na bata ni Eman. She was brave, despite the fact na may iniinda siya. Hindi niya pinakita yan. Nilaban niya. She was very authentic. Kung anong tunay, sinasabi. But with those two traits, Eman was also kind. She did everything with kindness. Ngayong wala na si Eman, just be a little kind every day. And when you're kind today, Eman will live in our hearts. And that will give me comfort as well. Yeah. Eman, mahal na mahal ka ni Papa. Simula yan si Eman sa media. Ako nagpasok dyan kasi meron akong vlog dati. During the pandemic. Yeah. She was so young then. This was 5 years ago. Nagtatagalog, ginigising ko sa gitna ng gabi yan. Eman, sabihin mo, say, nakapagpapabagabag. But, Eman, Papa loves you so much, Mama loves you so much. And again, you surprised us with this last thing that you did. Just know that we'll see you soon. Not too soon, but we'll see you when our time comes. And we can't wait for that day because we'll be with you again. And thank you for the 19 years that you've given Papa and Mama, Jose and Eliana. We may have not shown you as much love when you were alive, but we love you so much.